Hi guys! Kumusta na kayo? Kumusta ang lahat? Nandito na naman tayo sa ating bagong vlogs. Medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-update dito dahil sa Ramadan at saka ngayon naman ay Eid. So medyo busy. Ano na nga ngayon alas 2 na ng madaling araw, hindi pa kami tulog. Ganon ang buhay dito pagkatapos ng Ramadan. So kahit pa man na wala tayong tulog pa, kakarating lang galing sa labas, so mag-update tayo sa mga nangyayari sa ating bayan, saka sa ating bansang Pilipinas. Update tayo sa sitwasyon sa ating dating Pangulo na si Tatay Digong. Kumusta na siya kaya ngayon, no? Usapan din natin si Robin Padilla at ang asawa ni Tatay Digong, no, yung dalawa ay nakabisita na sa Dahig, at saka si Kitty nakabisita na rin sa Dahig, no? At marami pang gustong magbisita doon, no? Mayroon nang nag-apply ng kanilang mga visa, lalong-lalo na yung mga membro ng PDP Laban, yung mga senatorial candidates, no? Si Jimmy Bondoc nag-apply na ng kanyang visa para Netherlands. So about sa mga kaso-kaso, wag na natin pag-usapan yan kasi nga wala tayong alam dyan, kasi mga abogado lang ang may alam dyan. So ang pag-usapan lang natin itong health condition, kalagayan ng health ni tatay at ang health din ni Bongbong Marcos. Pero isiparate na lang natin yung video na yun para hindi tayo masyado hindi masyado mahaba yung ating pag-usapan. So, si Vice President Sara nandun pa rin, no, sa Dahig, at hindi natin alam kung kailan yung kanyang pag-uwi dahil hinahanap na siya sa Pilipinas. Hinahanap na siya ng taga Malacanang, no? Gusto na ng taga Malacanang na papauwi na si Inday Sara kasi daw sinasahuran din daw siya ng mga Pilipino at kailangan niya magtrabaho. So, yun ang ating mga pag-usapan, no? So ang asawa ni Tatay Digong, alam natin dalawa, no? So ang unang bumisita doon ay si Ma'am Hanilet at si Kitty, no? Yun ang dumating nung 26 yata, no, 26 o 27 ganon. Kasi pag birthday ni tatay, nang doon na yata sila nang doon na sila pag birthday. So sabi ni sa interview, no, yung pag-interview ni Maharlika kay Ma'am Hanilet ay siyempre nagyakapan silang tatlo at kinantahan nila si tatay ng happy birthday, no? So siyempre hindi taga maiwasan na magiging emosyonal. Pero hindi nga nila pinapakita kasi ayaw ng matanda na makita sila na umiiyak. Ayaw ni tatay yung pumasok doon magbisita na iiyak, no? So nag-usap-usap sila siyempre sa mga problema. At pinag-usapan din na doon yung about sa mga gumagamit sa pangalan nila. Yung may hingi siguro ng mga donasyon para dyan sa kaso ni tatay, ayaw nila ng ganon. At saka hindi naman si tatay magbayad dyan, yun sa gastos dyan sa mga abogado. Korte ang magbayad dyan, hindi naman si Tatay Digong. Kaya nga nag-message si Ma'am Hanilet kay Vice President Sara na magpadala ako ng pera. Hindi nga ni-replyan. Ang sabi ni Ma'am Hanilet, hanggang ngayon hindi nga ako sinagot. Dahil nga busy din ang Vice Presidente.
daming inasikaso. At saka ang kailangan lang naman nila do yung mga pamasahe, mga allowances, pero yung pangbayad sa mga abogado, hindi nila pera yan, hindi nila pera ang ibabayad diyan. Ang magbayad diyan mismo ang korte. Hindi ko lang alam kung korte ng Pilipinas o korte ng ICC, no? Siyempre, siguro ang korte ng ICC ang magbayad diyan. Kasi doon siya nilitis, doon naman nilitis sa Netherlands, so doon sa korte nila, di yun magbabayad sa mga abogado. Oh, merong abogado galing Pilipinas, at saka meron din galing doon, yung si Nicolas, no? So yun guys, no? At pakiusap nga, huwag gamitin yung kanilang sitwasyon para mamira, no? Meron talaga tayong mga kababayan din, no, na mahilig manggamit, no? Ano ba? Kung sa Bisaya pa mapahimuslanon. Ipahimuslan ang sitwasyon aron magkakwarta, no? Magtrabaho lang tayo ng tama. Huwag tayong gagamit ng mga tao para tayo magkapira, no? Masama 'yan. Oh, kaganyan na nga yung sitwasyon nila, gagamitin nyo pa. Mawa naman kayo, no? At pag-usapan natin yung health ni tatay. Ang health ni tatay talaga guys is kung saan pa mag-alala ka talaga sa kanyang kondisyon ba, sa kanyang kalagayan, sa kanyang health. Una, 80 years old na si tatay. 80 years old na at meron na yung 27 na gamot, maintenance. Hamakin mo 27. Yung tatlo lang ang klaseng gamot, nakakapagod nga mag-inom dyan eh. Ano pa kaya yung 27 na klaseng gamot? Tapos, hindi niya alam yung mga gamot na yun kasi nga, meron niyang sariling doktor, merong sariling nurse. Ngayon, hindi yan dala doon. Ang magpapainom sa kanya doon yung mga nurses doon sa loob ng ICC. At balita, merong namatay noon daw dyan. Dahil mali ang mga pagpainom ng gamot. Yun yung ang isa na pinag-alala ng pamilya unang-una at sa mga kapwa natin mga Pilipino, no? Na nagtitiwala kay tatay at nagmamahal kay tatay. Mahirap talaga yun, no? Yung ganon. At mayroon palang ganon guys, pwede pala yung ganon. Very easy pala yung ganon, ano? Hindi, hamakin mo, dumating si Tatay Digong sa Netherlands, walang passport, walang visa, o asan ka pa? Ang ganda pala ng ganon. Pwede ka palang magpa-kidnap na lang para mapunta ka doon sa ibang bansa na walang passport, walang visa. Hindi mo kailangan ng pera. Kasi gastos ng gobyerno yun eh. Ilang milyon ang gasto ng gobyerno dyan. Ha? Yung sa eroplano pa lang. Kaninong eroplano yung ginamit? Ang laki ng bayad doon. Milyon. Ilang milyon yon. Kung alam nyo lang. Ginastosan talaga ng gobyerno yun. Hamakin mo, walang passport, walang visa. So, naano talaga sila ng kidnapping. Pero wala na tayo dyan. Kidnapping mo yan o ano yan. Rendition, kung ano pa yung mga tawag nun. Wala na tayong ano dyan kasi labas na tayo dyan kasi ano na yan, pagdibatihan na yan ng mga abogado. No, yun ang kakaabang-abang sa September. No? Yung pag ano dyan. Kasi anuhin talaga yan. Sasalain talaga yan.
yung mga witness, yung mga ebidensya, kailangan ilabas. No, pag nga ang mga witness diyan, nako. Ang puro pa naman ang gagaling ng mga abogado. Makaihi kayo sa pantalon nyo pag hindi kayo magaling. Lalo na pag sinungaling ang witness na binayaran lang, mahirap yan. Mahirap yan. So, yun guys, mahirap ang sitwasyon ng health ni tatay. Kasi nga, sa daming gamot na iniinom niya, no? Yun, diabetic si tatay, may high blood pa, no? Ang ano kasi diyan, pag tataas ang iyong blood sugar, tataas ang BP mo, delikado talaga yun. Lalo na pag magsabay magtaas yan, yung blood sugar at saka yung BP, yung blood pressure mo, delikado yan. Oh. Sa edad pa naman niya, matanda na. Maano talaga. Kaya kailangan talaga may oxygen. Kita niyo yung nasa airport siya, yung oxygen nga yun kasi mahirapan siya maghinga. Tapos nagbiyahe pa ng ilang oras. Tapos pagdating doon, after 2 days, nag-hearing agad. Oh. Yun guys, ganun. Kaya nga sabi ni Robin Padilla, paano kung mamatay si Tatay Digong dito? Mas lalong lumaki ang problema. Kasi lalong magalit ang mga tao. Lalong masisi talaga ang gobyerno. Masisi talaga si Bongbong Marcos pag mamatay si Tatay Digong sa dahig. Pag mamatay si Tatay Digong sa Netherlands, pananagutan talaga ni Bongbong Marcos. Sisingilin talaga siya ng mga tao dyan. Oh, nako. Baka yun na ang katapusan ng karir ni Marcos. Pag matigi si tatay sa Netherlands. Huwag naman sana, no? Pero sa sitwasyon nga, dahil nga may sakit, tapos matanda na, no? Hindi lang man inaalala, hindi lang man naisip ng gobyerno kung ano ang pwedeng mangyari at ano ang pwedeng, ang iniisip lang kasi nila, mawala si Digong sa Pilipinas, para sa ano siguro sila, mawala si Digong, ano na yung PDP laban, magkahiwalay-hiwalay na yan, hindi na magkaano yung kanilang partido, magkagulo-gulo na sila, hindi na yan sila, kumbaga, yun talaga isa yan, para magkagulo ang partido, wala na silang ano ba, wala silang leader, kumbaga, mawala na sila ng pag-asa, mawala na sila ng gana mangampanya. Pero kung nakikita ninyo ngayon guys, ang resulta sa mga ginagawa nila, lalong lumakas ang PDP senatorial candidates, at yung buong mundo nag-celebrate ng birthday ni tatay. Dala kampanya na yun. Dala kampanya na yun. Ayun nga, binigyan ni Bongbong Marcos ng platform si Tatay Digong. Di ba? Binigyan ng platform kasi nagkanya-kanya ang mga tao. Nagkanya-kanya ng organize, nagkanya-kanya nagtipon-tipon kung saan-saan ng mga lugar sa buong mundo. Ang mga tao nagtipon-tipon at nagpalabas ng kanilang mga saloobin at pagsuporta sa dating pangulo. Yun ang hindi expected ni Bongbong Marcos at ni Romualdez at dyan sa asawa ni Bongbong Marcos. Diba? Yung mga sangkot dyan sa pagdala kay tatay sa dahig, haharap yan lahat doon sa dahig, sa hearing. Haharap yun sila lahat, yung mga ano dyan, yung leader ng mga kapulisan,
Yun si Torre, si Marbil, at saka yung spokesperson. Sana makasama yan dun sa dahig. Oh, sana makasama yan dun sa dahig. Yung si dalawang Remulla, at saka si Gibo, at saka si Anyo. Oh, makasama yan doon sa dahig kasi sila man yan ang ano diyan. Pati ang Pangulo. Baka ipatawag yan doon sa dahig. Dahil nang doon na yung video niya. Yung video niya na suminghot. Binigay na daw yun doon. Authenticated pa na ba naman yung video na yun? Hindi yun fake. Totoong video daw yun. Na suminghot. Nako. Gagamitin niyang ebidensya, guys. Oh. Gamitin niyang ebidensya na may problema na sa utak yung presidente. Dahil sa lulong sa nagbawal na gamot. Kaya ganon na yung mga kanyang desisyon, hindi na nagkabuhol-buhol na. So, at yung nanay ni Vice President Sara dumating na rin doon sa dahig. Hindi ko lang alam kung umuwi na yung mag-ina, si Hanilet at saka si Kitty. Hindi ko lang alam kung umuwi na sila. Basta si Ruben Padilla umuwi na. Kasi mangampanya para sa kampanya. Yun ang utos ni tatay. Papauwi na si Ruben para sa kampanya. Kasi isang buwan na lang. No? Sobra isang buwan na lang. Eleksyon na. No? So, yun ang mga update natin, guys. No? At, ipagdasal natin ang pamilya nila Tatay Duterte, sa buong pamilya nila, na bigyan sila ng lakas ng loob, at saka ang buong mga Pilipino na nagmamahal sa dating Pangulo. Alam ninyo, si Tatay nakulong dahil sa war on drugs. Unfair masyado sa kanya na ikulong. Dahil yung mga nilabanan niya is mga drug lords, drug addicts, drug users, drug dealer, mga nagluluto ng droga, mga kriminal. At saka hindi naman siya mismong bumaril dyan. Hindi naman siya mismo ang tumigi ng mga yan. Kung mayroon man talagang natigi dyan. O, mga pulisman. At saka mayroon ng mga pulis na nakulong. O, yung mga nakalabag sa karapatan ng tao, yung mga pulis na nakapatay, nangakulong na yun. O. Kasi sa kaso, kahit hindi ako abogado, kailangan mo talaga dyan ebidensya. Ebidensya, tapos yung makatotohanan na witness. Yung hindi magkabuhol-buhol ang sagot. Lalo, kulo English yung mga speaking dyan. Oh. Tingnan natin yung mga magagaling nilang witness dyan. Kung sino yung mga witnesses nila dyan. Hindi pwede ang isang kaso na walang witness. Kailangan ang mag-witness dyan yung mga pamilya ng mga natigi. Yan dapat ang iharap dyan. Example, anak niya na namatay dahil dyan. Yun ang dadalhin doon sa dahig. Yun ang mag-witness. Magpatunay na natigi yung anak niya, ano niya yung pangalan ng anak niya, ipresenta niya yung birth certificate, death certificate, ganon, may picture, may video, ganon. So, tingnan natin. Pero positive, sabi nila, malakas ang loob ni tatay. Dahil, pag ikaw nga naman, na hindi mismo ikaw ang gumawa sa ng isang krimen,
kampante ka. At saka, kahit anong mangyari, tanggap naman na ni Tatay Digong. Kahit mamatay siya, tanggap na naman niya. Pero, sino ang magiging bayani? Siya. Diba? At itong gobyerno natin, wala. Bagsak ngayon ang ratings ni Bongbong Marcos. Bagsak. Babagsak pa yan. Lalo pa yung bababa yung kanyang ratings. So, yun lang ang ating update guys, no? At abangan natin ang mga susunod na mga mangyari. At ang pakiusap ni Tatay, iboto yung kanyang 10 senador na tumakbo. Alam naman natin kung sino-sino yon. Basta iboto ninyo yan at wag nyo nang dagdagan. Para sure win at landslide. Dapat mag-landslide. Landslide. Para hindi tayo daya. Yun. Hindi ko sinasabi na mangdaya sila, pero alam nyo na, ang style ng eleksyon sa Pilipinas, dagdag bawas. So, kailangan na lumamang ang PDP laban ng kalahati or more than na kalahati para kahit dayain nila. Kasi ang mapasok dyan sa machine na yan, nasa 4 million. So, kung sobra sa kalahati yung lamang, hindi na nila yan no? So, yun lang ang ating mga pag-usapan ngayon. At i-separate na lang natin yung health, no? Yung health naman ni Bongbong Marcos, no? Yun ang sunod natin pag-usapan kasi sabi ng isang doktor, meron siyang napansin, no, sa pangangatawan or yung kasi mga doktor guys, may mga alam yan no? Yung basta kung makita ninyo yung vlog ni video ni Dr. Gary C. Diba? Sinabi nyo doon na basta pag-usapan na lang natin yan sa ating separate video na lang natin yan, no? So hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong suporta. Kahit minsan tayo nakapag-upload ng video ngayon, pero sikapin natin na makapag-update tayo sa mga nangyayari sa ating paligid. At ito pa, dagdag ko yung zero remittance, no, ng mga OFW. Zero remittance, nag-start yan nung March 28, no, yung birthday ni Tatay, hanggang April 4 yan, no, na walang remittance ang mga OFW. Hindi naman na lahat yan, dahil meron talaga magpadala dyan na yung may mga anak na may sakit, may nanay o tatay na magkakapatid ba na nagkakasakit, kailangan talaga nila magpadala, no? So, yun ay malaking yan sa ating ekonomiya. Kasi alam niyo guys, kami mga OFW, isa kami sa mga nakakatulong sa ekonomiya ng bansa natin, no? Lalong-lalo na nung panahon ng pandemya. Malaki ang naitulong ng mga OFW. Kasi alam niyo ang pumapasok na remittance sa Pilipinas, bilyon. Bilyon yan. Bilyon. So, malaki din ang mawala, no, sa gobyerno. Wala na ngang pera 'Di ba? Kasi ginagastos nila ang pera sa mga walang kwenta. Katulad yan, yung ginastos nila doon na pagpahatid kay Digong sa Netherlands. Milyon yun. Milyon yun. Di ba? Yung mga sa bagay, yung mga abogado sa kabila or mga witness sa kabila,
gagastusin din yan, pera din yan guys. Lalo na pagbayaran mo lang ang witness. Malaking pera din ang gagastusin nila dyan. Saan sila kukuha ng pera? Na pangbayad. Pangbayad sa abogado, pangbayad sa mga witness. Marami silang kailangan na tao dyan kasi maghanap ng mga ebidensya. Diba? So, yung zero remittance guys, ako, medyo ano yan, tapos pinagsabihan pa ang mga OFW ng taga yung isang congressman, sinabi na mga OFW wala daw kaming utang na loob sa gobyerno. Wala daw kaming utang na loob sa gobyerno, sabi ng isang congressman. Sir, congressman, ano ang utang na loob namin sa inyo? Dahil dyan sa AKAP, AX, tupad, my goodness. Sino nag-utos sa inyo na magbigay kayo? At bakit? Alam ba ninyo yung mga binigyan ninyo ng mga AKAP ng AX na yan ay pamilya ng mga OFW? Bakit? Tinanong ninyo yung mga taong yun kung pamilya nila nang dito sa abroad? Huwag kayong magsabi na wala kaming utang na loob dahil hindi kami na humihingi sa inyo. Hindi kami humihingi ng tulong sa inyo. Kami pa nga ang nakatulong sa gobyerno. Kasi yung mga remittance namin, may papunta sa gobyerno ang mga ano dyan, tax. Yung mga OFW nga dito na ang daming minaltrato dito, dami nang namatay na hindi na nga natulungan ng gobyerno, daming binugbog, ni-rape, hindi pinakain ng amo. Akala nyo maganda ang buhay ng OFW dito iba? Hindi. Tapos sabihin ninyo magsalita pa kayo ng ganyan? Nung klase kang congressman ka. At yung AX ninyo dyan, natupad ninyo dyan, pangbili lang naman ninyo ng boto yan. Hindi naman tulong talaga na galing sa puso nyo. Binigay lang ninyo yan para makakuha kayo ng boto. Huwag ninyong gawing gago ang mga Pilipino, lalo na kaming mga OFW. Ano bang mga benepisyo na binibigay ninyo sa OFW? Obligasyon ng gobyerno yun. Nabigyan ng benepisyo. Anong benepisyo? Yung PhilHealth. Hindi naman nagagamit ng mga OFW yung PhilHealth na yan eh. Ngayon wala na nga, bangkarota na nga yung PhilHealth eh. Hindi namin nagagamit yan. Marami nang nakakasakit na mga OFW dito. Namamatay na lang nga yung iba kasi hindi nadala sa hospital. Dahil mga tarantado din yung mga employer. Nagamit ba yung PhilHealth ng Pilipinas? Hindi. Anong utang na loob namin? Yung binibigay na benepisyo ng uwa? Yun ang ano nila eh. May budget yan sila. Para dyan sa mga proyekto sa uwa. Ano ba yung uwa? Para sa mga OFW. Para matumulong sa mga OFW na bibitayin, na-rape, binugbog ng amo. Natulungan ba lahat? Hindi. Yung iba patay na. Umuwi ng Pinas. Kabaong na. Dahil namatay sa sakit. Hindi na pa doktor. Pinalaya. Alam ninyo,
Yung iba, yung mga ibang amo kasi dito, pag hindi na nila gamit, yung mga OFW, parang trapo na. Itapon ka na. Palayasin ka na. Ngayon, ikaw na may sakit ka, gumagapang ka na lang, hanggang mamatay ka na lang, kung saan ka po, mamatay ka na lang din sa daan kung walang makakita sa'yo, na kababayan mo, or yung mga tao na may magandang loob, mamatay ka talaga. Yung iba na makita ng mga ibang Pilipino, madala sa ospital, pero yun lang, mamatay pa rin. Oh, tapos sabihin nyo, kami ang may utang na loob sa inyo. So, kayo ang may utang na loob sa amin kasi binoto kayo ng tao. Hindi kayo magiging congressman. Hindi kayo magiging senador. Hindi kayo magiging presidente o vice presidente. Kung hindi kayo iboboto ng tao. Kaya wag niyong sabihin na kami ang may utang na loob sa inyo. Kasi kayo ang may utang na loob sa amin. At hindi kayo ang amo namin. Kung hindi kami ang mga amo nyo. Na dapat pagsilbihan ninyo, mga politiko. Yan ang tandaan ninyo. Ang lakas ng loob nyo magsabi sa amin na may utang na loob kami. Mahiya naman kayo, oy. So, yan lang guys. Maraming salamat sa inyo at sa susunod natin na vlogs. God bless you all.